Tataka siguro kayo gabing-gabi na may gala na naman ako. Ako po ay papuntang Bikutan ngayon para sunduin yung aking misis. Yes, galing po akong Binyan at sunduin ko po sa Bikutan ay marami siyang bit-bit na gamit. So kasalukuyang nasa Alabang na po tayo ngayon, West Service Road. Dito na ako nag-start mag-vlog para kahit paano mula dito hanggang sa pupuntahan ko ano lang, total ilang beses na rin namang binlag yung Binyan to Taguig. Although galing akong Binyan talaga yan. So yung vlog ko nag-start na dito sa Alabang. Ay grabe, dahil Friday ngayon, expect the unexpected sa daanan talaga. Anyways, nandito tayo sa West West Service Road. Sana yung mga dating nadadaanan nating bakal dito, wala na. Kasi dati rin bakal dito yung mga bakal na nilalagay sa kalsada, pantapal dun sa mga butas-butas na kalsada. Tapos itong mga friend nating nasa harapan ay nasa kanan mabagal. Kasi kasama na lang yung mga jowa. Ako sunduin ko ang aking jowa, Josawa. Sabi nila Josawa. Ang dami ng tawag ngayon sa Anyways, highways. Pag-usapan natin ewan ko kung hanggang sa aabot yung Rico. Sige, lubak. Marami na kasing nagiging issue ngayon sa page na kung saan kasali ako, sa mga user ng three-wheel vehicles, ng mga maling huli. Maling huli ng traffic enforcers. Minsan yung mga nanggagaling pa sa national agency. Ano kaya ang problema? Wala ba kayo GC, hindi kayo nag-uusap kung anong dapat na huli sa mga bagay-bagay? So yun nga yung pinag-uusapan namin. Minsan kung ano-ano nilalagay sa ticket. Minsan private, titikitan ka ng no franchise. Ano ka lagi no franchise? Private ka nga. Hanip, diba? So yung iba, tikitan ka obstruction. Paano kung nag-obstruction, tumatakbo ka naman, diba? So yung iba naman, dahil daw nasa highway, ewan ko anong klaseng highway yun, tinitikitan sila ng flying or highway. Flying yung dumadaan na, hindi flying na lumilipad. So magulo, no? Magulo. Minsan, alam nyo, nakakapirwish yun sa tao. Lalo na kung ang ginagamit lang nila ang three-wheel Bajaj nila para maghanap buhay, no? Tapos mapipirwisyo pa ng maling huli, ano na ang mangyayari sa kanila? Siguro ako naiisip ko lang payo lang sa mga kapatid natin dyan sa LTO, MMDA kung kasama sa Metro Manila, at HPG. Yan, dati galing ako dyan. Siguro mag-unite kayo, tapos tayo kayo ng academy. Tawagin natin siyang Traffic Enforcement Academy. Yung pulis nga, yung bombero, yung nagbabantay sa kulungan, ang taga-Bucor at saka BGMP, yung PIDEA, yung NBI agent, lahat ng mga law enforcement na meron tayo ay pinadadaan natin sa 6-month strict training. Yung iba nag-a-academy pa, dahil pagkakatiwalaan natin sila, napatutupad nila ang batas ng maayos at tama. Hindi mo magpapatupad din naman ang batas trapiko. So hindi dapat putyo-putyo lang. Gaya nga ng sinasabi ko kanina, ang maling pagpapatupad ng batas o maling paghuli ay malaking perwisyo po sa mga taong mahihirap. Sa totoo lang, especially yung gumagamit itong three wheels para lang makapaghanap buhay sila. Yan. Siguro panahon na para ang gobyerno gumawa ng tinatawag na Traffic Enforcement Academy. Anyways, lapit na tayo sa patuloy ko lang ako ng kwento ko. Natatandaan ko ng mga salakon.
Lapit na tayo sa ano to, Sukat exit. Disgrasya, kaya pa traffic. Yun lang. Yan, nakatawid na po tayo. Patawid pa lang pala. At nakatawid na po tayo sa Sukat Interchange. Yan. Inbound na po tayo papuntang ano yan, Lakefront, Muntinlupa po. So tuloy ko lang yung kinakwento ko kanina. Yun nga, sabi ko, yung mga main law enforcement agency natin, yung mga enforcement nila, NBI, PNP. Uy, ganda na kalsada dito, in fairness ha. Ano pa ba? Yung BGMP, Bucor, lahat po yan dumadaan ng 6-month training. Kaya lang ang point ko, hindi naman natin itutulad sila to, kasi hindi naman sila tagapagpatupad na batas na katulad nila, no? Pero dahil sila ay mag-i-implement ng traffic law, kailangan siguro matinding training ang daanan nila, mula sa pagkakabisado ng mga batas na kailangan ipatupad, dahil pag nagkamali sila ng perwisyon sa tao hanggang doon sa paano nila dapat i-approach yung mga tao, no? Dati problema din ng MMDA yun, ngayon na-solve na nila. Yung ilan sa mga MMDA enforcers natin yun, okay na. So siguro dapat ganun. At hanggat hindi dumadaan ng isang traffic enforcer sa academy na yun, hindi siya pwedeng manghuli at manikit. Yun ang aking advice. Dapat certified siya ng academy na yun. Kahit 4 months lang. 4 months lang na training, no? Bago sila maging talagang lehitimong traffic enforcer. Kasi talaga naman, ang minsan pa ang nangyayari, kung mas may alam yung driver or yung hinuhuli nila kaysa doon sa enforcer, ayun, no, nagkakaroon ng tuloy. Dapat kasi ang tagapagpatupad ng batas mas maalam sa batas kung tutusin. So kung ako doon, ganun gagawin ko. Lahat kayo mga enforcer, maninikit kayo bago kayo pumunta sa kalsada at manikit, dahil muna kayo sa Traffic Enforcement Academy. Ayan, 4 months na training bago kayo isalang. Hindi pwedeng nag-apply ka kahit wala ka namang experience sa enforcement o law enforcement okay ka na. Sa ibang bansa nga man, talagang naninikit ng traffic police, diba? Hindi yung mga local enforcement unit. So yun lang may papayo ko. Kasalukuyan nalagpasan na natin ng Lakefront Dito na tayo ngayon sa parte. Itong parte na to, alam ko, Sukat Munti pa to yun nga. Balik ako doon sa issue ng nung problema ng mga kapatid natin gumagamit ng 3-wheelers sa mga probinsya. Of course, dito madalang pa So kakaproblema sila kasi wala pa naman talagang malino na implementasyon kung ano pa talaga ang dapat para sa mga ganitong sakyan. Tatanga ako, sinasabi nila talaga bawal daw sa National Highway. Doon naman sa LTO memo, Secondary National Highway pwede, no? Siguro panahon na para linawin yung madilim na ano tawag ito? Madilim na yugto ng paggamit ng 3-wheeled vehicles. Ang hirap kasi noon, buti sa mga dinadaanan ko ngayon papuntang Taguig, okay lang, no? Walang problema. Kasi yung mga dinadaanan ko ay tawag dito ay service road. Nasa kabila yung National Highway, no? Expressway. Di talaga tayo pwede dyan. Unang-una, 200cc lang to Anyways, siguro
Pag nakakita ko dyan sa Bigutan Interchange, sabi na, traffic eh. Cut na ako ng vlog. Salamat sa pagsama sa inyo. You know what to do. Ayan, nakabungwit ko na. Ang mga subscriber natin nakasubscribe na, like and share our videos para dumami pa ang mga Kuya Dens at ang mga nakakwentuhan natin sa ating real gala experience. And sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo. At sa ating mga masugid na nanonood, baka naman, pwede naman, no skip ads. Ayan. Para kahit pa, marami na po akong dapat palitan dito kay Buknoy. Dahil walang budget, hirapan ako. Okay. Akala ng iba maganda trabaho ko eh. Maganda lang yung pangalan. Anyway, salamat. Hindi man ako makapag-out, at least nakapag-out na ako dito. Pag-akit ko doon, kaya pa ng powers natin. Ito tayo magkakat, no? From Malabang to Bikutan, biyahe ni Kuya Dens with our Buknoy, the Bajaj RE facelift. Ayan. Thank you! Hirap talaga mag-drive sa Maynila. Grabe na to.